Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Sa mundong puno ng pagsubok ay laging may isang tao na nagiging dahilan para patuloy tayong magpakatatag. Pero lahat ay may limitations at katapusan. Pati na rin ng oras na pwede natin silang makasama. Kaya dapat nasulitin natin ang bawat oras na kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Dear Papa Dudut, sobrang tagal na. Minsan ay pinapalamig na lang ng panahon hanggang sa unti-unting hindi nyo na halos maramdaman ang unang dahilan kung bakit nagsimula ang relasyon ninyo. At tanging panghihinayang na lamang ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang lahat sa pagitan ninyong dalawa. Panghihinayang at responsibilidad na lamang ang tanging kinakapitan para pareho kayong hindi bumitaw sa lumalabo na relasyon. Hi Papa Dudut, ako nga pala si Lorna, isang online seller ng pabango. 32 years old na ako at nakatira dito sa Marikina. First boyfriend ko, ang asawa kong si Benji. Pakiramdam ko nga, siya talaga ang soulmate ko. Pareho kasi kami ng zodiac sign at magkasunod ang araw ng birthday namin. Tapos, marami ang nagsasabi na magkahawig na raw kaming dalawa. Noon pa man ay naririnig ko na yon na kapag magkamukha raw ang magkarelasyon, sila rin daw ang nagkakatuluyan. At yun nga ang nangyari sa aming dalawa ni Benji, Papa Dudut. 3 buwan na lamang. Palaging magbe-birthday na rin tayong dalawa. Sakto pa na yung due date ko. Halos nakadikit lang din sa birthday natin. Wika ko. Nang magkasama kami na nagme-merienda ng asawa kong si Benji. At kapag nagkataon na nanganak ka sa birthday mo o birthday ko, makakatipid tayo ng pagse-celebrate ng birthday nating tatlo. Nakangiting sabi niya. Maganda yung naisip mo, Min. Makakatipid talaga tayo. Kasi isang celebration na lang ang gagawin natin. Natatawa kong pagsang-ayon. O di ba natuwa ka rin? Nakaka-excite kayang isipin na tatlo tayong sabay-sabay na nagse-celebrate ng mga birthday natin. Kaya sana talaga yung mga anak ka na mamaya pagbibiro ng asawa ko. Uy grabe, 3 buwan pa Min. Masyado ka naman nagmamadali. Tatatawa kong paghampa sa kanya. Syempre joke lang yon. Excited lang talaga akong maging tatay. Kahit na noong una pa lang, sobrang kinakabahan talaga ako nang sabihin mo na buntis ka. Baka kasi hindi ko maibigay sa'yo ang lahat ng kailangan mo at ng magiging anak natin. Wika ni Benji. Bakit parang bigla namang lumungkot yung boses mo? Alam mo, Min, mula noon hanggang ngayon, wala akong pinagsisisihan na ikaw yung pinili kong mahalin. Lalo na dito sa pinagbubuntis ko. Kasi sigurado ako na hindi mo kami pababayaan ng magiging anak natin. Nakangiti kong sabi sa kanya. Basta tutuparin ko yung pangako ko. Pagbubutihan ko sa trabaho para mabigyan ko kayo ng magandang buhay ng baby natin. Ay, kainin na nga natin tong ulam ko. Baka maiyak na ako sa pag-uusap nating to eh. Nakangiting anyaya niya sa akin, Papa Dudut. Noon ay 2nd year college ako. At 3rd year naman si Benji nang mabuntis niya ako. Pero hindi siya nagdalawang isip na panagutan ako noon. Dahil nasa tamang edad na rin kaming dalawa ay nagkasundo ang mga magulang namin na ipakasal na kami sa isa't isa na hindi namin tinutulan pa. Pareho ring may kaya ang pamilya namin. Gusto sana nilang magpatuloy muna sa pag-aaral si Benji. Pero
Siya na rin po ang nagdesisyon na huminto na lamang para magtrabaho. Kinuha naman kami ng matitirhan na bahay ng daddy ko. Na mura lang ang upa at binigyan nila ako ng puhunan para makapagsimula ng online business ko na pabango. Si Benji naman ay nakapasok din agad ng trabaho sa isang insurance company. Naging maayos ang unang mga buwan ng pagsasama namin bilang mag-asawa. Kahit nakabukod na kaming dalawa sa mga magulang namin, ay inaalalayan pa rin nila kami. Kaya hindi kami gaanong nahihirapan sa buhay. Hanggang sa maipanganak na nga namin ang aming anak. Sa mismong kaarawan ko, iba pala talaga kapag may anak ka na, Papa Dudut. Kasi parang doon pa lang talaga nag-uumpisa na. Naramdaman namin ni Benji na kailangan na naming maging totoong responsable sa mga bawat kilos namin. Noong umpisa ay magaan pa kahit papaano ang lahat sa aming tatlo, ni Benji at ng anak naming si Cora. Kaya lang habang lumalaki si Cora at lumalaki din ang mga gastusin, doon na nga nag-umpisa ang mga pagtatalo namin ng asawa ko tungkol sa mga gastusin, gawaing bahay, oras para kay Cora at kung ano-ano pang bagay na minsan ay parang wala na masyadong sense na pagtalunan. Papa Dudut, I love you mommy and daddy. Salamat po sa mga gift ninyo sa akin ngayong birthday ko. Payakap na wika ni Cora. Kasunod ang pagyakap niya sa amin ni Benji. We love you din Cora, tugon namin sa kanya. Kakatapos lang naming mag-celebrate ng birthday naming tatlo. At nagpaalam na noon si Cora na magpapalit ng damit niya sa kwarto. Mabuti naman at umabot ka pa sa birthday celebration ng anak natin. Inis na wika ko kay Benji habang nagliligpit ng mga kalat sa kusina. Akala ko ba tapos na tayo sa topic na yan? Nagsorry na nga ako kanina, hindi ba? Hindi ko naman ginusto na medyo gabihin ang uwi, ang sabi pa ni Benji. Anong medyo gabihin? Alam mo ba kung anong oras ka na nakauwi dito sa bahay natin? Halos mag 9 o'clock na. Gusto ko na ngang mauna kaming kumain ni Cora para hindi siya mapuyat. Pero nakiusap lang siya na hintayin ka para sabay-sabay tayong umihip ng kandila na nasa birthday cake na yan. Inulit ko. At inexplain ko na nga kung bakit late na ako nakauwi. Masyadong mababa ang benta ng team namin kaya pare-pareho kaming kailangan na mag-overtime. Paliwanag naman ni Benji. Overtime. Wala na akong ibang narinig mula sa'yo kundi ang lecheng overtime mo. Panunumbat ko sa kanya. Doon na kami nagsimulang magtalo. Hanggang sa hindi namin napansin na napapalakas na ang boses naming dalawa. Mommy, Daddy, nag-aaway po ba kayo? Galit po ba kayo? Na hinintay nating kumain si Daddy? Naiiyak na tanong ni Cora. Nang malingunan namin siya ni Benji. Siyempre hindi. Masaya nga ako na sabay-sabay tayong nakapag-blow ng birthday candle na lagi nating ginagawa. Kaagad namang sagot ko. Maricel, hindi talaga kami nag-aaway ng mommy mo. May pinagtatalunan lang kami. Pero maliit na bagay lang yon. Bakit? Pala, hindi ka pa nagpapalit ng damit mo? Tanong naman ni Benji. Hindi ko po kasi makita yung paborito kong pantulog. Tugon naman ni Cora. O sige, ako na maghahanap noon. Halika na, bumalik na tayo sa kwarto mo. Wika ko, Papa Dudut. Mula nang ma-promote sa trabaho si Benji, ay nabawasan talaga ang oras niya para sa amin ni Cora. Palagi siyang naka-overtime at nakikipag-unahan na makilala ang iba't ibang supervisor ng opisina nila. Gusto niya kasing magpakitang gilas
sa mga boss nila at ipakita na deserve niya ang promotion na natatanggap niya. Ayun nga lang ay kami naman ni Cora ang naapektuhan dahil maraming bagay na siyang nakakalimutan na tungkol sa aming dalawa. Hindi rin naman siya nakakasabay kumain ng hapunan. At hindi na kami nakapamasyal na magkakasamang tatlo. Nang ma-promote din sa trabaho ay kumuha siya ng hulugan na bahay na kaagad naming nalipatan, Papa Dudut. Kaya dumagdag yon sa mga gastusin namin. Pareho kaming nagdoble kayod sa trabaho. Lumalaki na rin kasi talaga ang mga gastusin namin para kay Cora. Pero ginawa ko ang lahat para maging responsable pa rin na ilaw ng tahanan. Bagay na hindi nasabayan ng asawa ko. Masyado siyang nag-focus sa trabaho niya na madalas ay dinadala niya hanggang sa bahay namin. Wala na nga siyang oras para kay Cora. Madalas pang mainit ang ulo niya, Papa Dudut. Sinubukan ko namang intindihin ang sitwasyon ng asawa kong si Benji. Nakita ko kasi na nahihirapan talaga siya sa bagong posisyon niya sa trabaho niya. Kaya lang ay masyado na talaga siyang nilalamon ng trabaho niya. Kahit 2 taon na siya noon na supervisor, lalo lang lumalala ang ugali niya na pagiging workaholic. Kaya naman, mas lalo ring lumala ang pagtatalo naming mag-asawa, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay nag-decide na kami ni Benji na maghiwalay na lamang. Ang dahilan namin ay hindi lang ang tungkol sa pagiging workaholic niya. Mas dumami ang bagay na pinagtatalunan naming dalawa. Simpleng ulam lang sa lamesa ay nagsisigawan na kami. Makalimutan niya lang na magbayad ng bill ng tubig at kuryente ay galit na ako sa kanya. Hindi ko lang malabhan. Ang isusuot niyang pantalon ay sisigawan na niya ako. Marami pa kaming bagay na hindi na pagkasunduan, Papa Dudut. At lahat yon ay maliit na bagay lang talaga na para bang kami na rin lang ang nagpapalaki. Kaya naman, umantong talaga sa paghihiwalay ang desisyon namin. Si Benji ang umalis sa bahay namin pero patuloy siya sa pagbibigay ng financial support para kay Cora. Tinulungan naman ako ng parents ko na ipagpatuloy ang paghuhulog sa bahay na tinitirhan namin ni Cora. At dahil matalinong bata ang anak ko, ay naiintindihan naman niya ang nangyayaring paghihiwalay namin ng daddy niya. Ayun nga lang, habang tumatagal ay unti-unti rin siyang nahihirapan. Dahil ang kinalakhan niyang masayang pamilya ay bigla na lamang nawasak, Papa Dudut. Malapit na ang birthday mo, anak. Anong gusto mong regalo at ibibigay ko sa'yo? Nakangiti kong sabi kay Cora. Talaga po, kahit ano pong hilingin ko, ibibigay ninyo? Tanong naman niya. Oo naman, basta kaya kong bilhin, tugon ko. Hindi niyo naman po kailangang gumastos ng regalo. Ang gusto ko po sanang regalo sa birthday ko ay yung makapag-celebrate po ulit tayong tatlo ni Daddy nang magkakasama, kagaya ng dati. Noong 1 taon po kasi si Daddy ang kasama ko sa birthday niya sa apartment niya. Tapos nung birthday po natin, tayong 2 lang po ang magkasama dito sa bahay, wika ni Cora. Saglit akong natahimik at napabuntong hininga. Cora, naiintindihan mo naman siguro yung sitwasyon natin ngayon. Pati na rin yung tungkol sa amin ng daddy mo, wika ko. Opo, mami, pero baka po pwedeng mapagbigyan niyo ko na makapag-celebrate ulit tayong tatlo nang magkakasama sa birthday natin. Yung sabay-sabay po tayong
Magbo-blow ng candle? Kasi yun po talaga yung pagse-celebrate nating tatlo ng magkakasama. Miss ko na po yung mga oras na palagi tayong namamasyal. Kaya sana po ay mapagbigyan niyo ako sa hiling ko na ito. Kasi yun lang po talaga ang hindi na naituloy pa ni Cora ang gustong sabihin. Dahil bigla siyang napahawak sa ulo niya. Sinabi niya na napakasakit daw ng ulo niya at hindi raw niya maintindihan ang sakit. Kukuha ko na sana siya ng tubig. Kaya lang ay bigla na siyang nawala ng malay. Papa Dudut. Sobrang nataranta talaga ako nang bigla na lamang mahimatay si Cora na agad kong nasalo nang matumba siya mula sa kinakaupuan niya. Ilang beses ko pang tinapik-tapik ang pisngi niya pero hindi kaagad siya nagkaroon ng malay. Dahil wala naman akong kotse ay kaagad akong humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin para madala sa ospital ang aking anak. At mabilis ding nakarating doon si Benji nang tawagan ko siya. Noong una ay sinabi ng doktor na anemic ang anak namin. Pero may mga test pa raw sila na kailangang gawin. At pagkalipas nga ng ilang araw ay napahagulhol na lamang ako nang malaman namin ang resulta ng mga test na yon. Merong stage 3 leukemia ang anak namin na si Cora. Bago tayo magpatuloy ngayong araw na ito ay gusto ko lamang pong invite kayong lahat na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Napansin po sa analytics ng YouTube na majority po ng mga nakikinig ay hindi pa nakasubscribe. Huwag niyo pong kalimutan at pindutin ang subscribe button. Sa pagpapatuloy, sinabi ko sa mga doktor na gawin nila ang lahat para gumaling ang anak namin ni Benji. Kaya sinimula na kaagad ang mga therapy na kailangan para sa kanya. Pero mabilis na raw na kumakalat ang cancer cells sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Cora. At doon na nga nagsimulang manghina ang anak namin. Nakita ko pa rin na pilit niyang nilalabanan. Nakita ko rin na para bang nagkaroon siya ng lakas nang sabihin namin sa kanya ni Benji na tutuparin pa rin namin ang birthday wish niya na mag-celebrate kaming tatlo ng birthday ng magkakasama. Pinakita at pinaramdam niya sa amin na parang wala siyang sakit, Papa Dudut. Happy birthday, Cora. Sabay naming bati ni Benji kay Cora. Pagkatapos naming hipan ang kandila na nasa cake. Happy birthday din po, Mommy and Daddy. Salamat po sa pagtupad ng birthday wish ko. Sobrang saya ko po na magkakasama ulit tayong tatlo ngayon, ang wika ni Cora. Siyempre, hindi namin pwedeng hindi tuparin. Yang birthday wish mo, ikaw ang nag-iisang baby namin, ang wika naman ni Benji. Cora, slice mo na yung cake para makakain ka na rin, wika ko. Mommy, pwede po bang bukas na lang ako kumain ng cake? Ang sarap po kasi ng niluto ninyong carbonara. Kaya naparami ang kain ko kanina. Nabusog po tuloy ako kaagad. Nakangiting request ni Cora. Sige, ayos lang anak. Itatabi ko na lang muna sa ref natin. Yang cake mo, tugon ko. Salamat po. Gusto ko na rin pong magpahinga. Kasi medyo inaantok na rin po ako. Paalam naman niya. Bago pumasok sa loob ng kwarto. Naiwan kami ni Benji na magkasama at nagliligpit ng mga kalat sa kusina. Baka pala hindi ako makasama sa chemotherapy ni Cora sa Sabado ha. May meeting kasi ako sa isang malaking prospect naming kliyente. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala ang meeting na yon sa mga agent ko. Kasi malaking tao yon, wika pa ni Benji.
Paano naman ang anak natin? Sa'yo na lang ba talaga siya iaasa? Ay nako, bakit ba kailangan ko pang itanong yon? Kahit naman nung wala pang sakit si Cora, ako na lang halos ang nag-aasikaso sa kanya. Naiinis kong sabi. Para namang sinabi mong naging walang kwentang tatay ako sa kanya. Kaya ko lang naman hindi mabitawan ang meeting na yon dahil malaking incentive ang makukuha ko doon. At magagamit natin yon sa panggastos para sa therapy at gamot ni Cora. Inis na ring sabi pa ni Benji. Hindi mo kasi talaga naiintindihan. Ang point dito, Benji, hindi lang perang kailangan. Sa'yo ng anak natin. Presensya mo. Presensya mo bilang tatay niya. Matigas na sabi ko. Oo na naman tayo. Ako na naman ang masama at ikaw na naman ang dakilang nanay. Panunumbat niya. Mommy, Daddy, nag-aaway na naman po ba kayo? Boses yon ni Cora na nakatayo hindi kalayuan mula sa amin. Cora, anak, hindi kami nag-aaway ng daddy mo. Tugon ko naman. Tama ang mommy mo. Nag-uusap lang kami. Dagdag pa ni Benji. Bakit po ba palagi na lang kayo nag-aaway? Dapat po ba hindi ko na lang hiniling na magkasama tayo ngayong birthday natin? Gusto ko lang naman po ng masayang birthday celebration. Gusto ko lang po nakasama kayong dalawa. Sobra po bang hirap talaga na ibigay yon sa akin? Sana po hindi nyo na lang pinilit na magkasama-sama tayo ngayon. Kung mag-aaway lang din po pala kayo ulit pag iyak ng anak namin. Bago siya muling bumalik sa kwarto niya, papadudot. Ilang minuto ring nagkulong si Cora sa kwarto niya at umiyak. Bago niya kami pinagbuksan ni Benji ng pinto. Pareho naman kaming nagsorry sa kanya ni Benji. At alam kasi namin na nasira namin ang dapat sana ay masayang birthday celebration naming tatlo. Nangako kami sa kanya na mamamasyal kami kinabukasan at hindi na muli pang mag-aaway. Dahil talagang mabait na bata si Cora ay tinanggap naman niya ang sorry namin. Basta raw tutuparin namin ang pangako naming pamamasyal kinabukasan. Hindi ko na rin talaga maintindihan kung bakit gano'n na lamang kadali para sa amin ni Benji ang mag-away at magsigawan. Noong mga panahong yon, papadudot. Magsisimula sa simpleng bagay. Magtatalo na mauuwi sa walang katapusang sumbatan. Para bang hindi na kami pwedeng magsama ng matagal sa iisang lugar nang hindi kami nagsisigawan. Kahit may usapan kami noong araw na iyon na iwasan naming magtalo ay nauwi pa rin sa sumbatan ang lahat sa aming dalawa. Mali yata talaga ako nung akala ko noong umpisa na hindi talaga kami compatible ni Benji at hindi rin kami ang para sa isa't isa. Papadudot. Nagpatuloy ang pamamasyal naming tatlo, nina Benji at Cora. At noong araw na iyon ay tinupad namin ni Benji ang pangako namin na hindi kami mag-aaway. Hindi na lamang kami masyadong nagkikibuan para maiwasan namin na magtalo dahil ultimo sa kung saan kami kakain at mamamasyal ay muntik pa naming pagawayan. Kung hindi pa nga nagsuggest si Cora ng mga gusto niyang puntahan, hindi kami mahihinto ni Benji sa nag-uumpisa naming pagtatalo. Pero sa buong araw na magkakasama kami ay nakita ko na nag-enjoy si Cora at kung gaano siya kasaya. Naramdaman ko na sobrang na-miss niya talaga ang pamamasyal naming tatlo sa mga paborito niyang lugar at kainan. Papadudot. Nagpatuloy ang mga therapy ni Cora at nakita ko kung paano siya naging matapang na labanan ang sakit na meron siya.
kahit gaano siya nasaktan sa mga tinuturok sa kanyang gamot. Pinipigilan niya ang sarili niya na maiyak. Palagi rin siyang nakangiti kahit nanghihina siya pagkatapos ng therapy. At yung pagiging matatag at matapang ng anak ko ay sinabayan ko ng araw-araw na pagdarasal sa Poong May Kapal na sana malampasan namin ang napakalaking pagsubok na yon, na sana ibigay na lamang niya sa amin ni Cora, na sana pagalingin niya ang anak ko, na sana makasama pa namin siya ng mas mahaba pang panahon. Kaya lang ay bigo ako, Papa Dudut. Dahil pagkalipas ng halos 1 taon ay sinabi ng doktor na umakyat na sa stage 4 ang cancer ni Cora at binigyan na rin ng taning ang buhay niya. Hindi ko yon tinanggap at patuloy akong nananalig noon na gagaling ang anak ko, na magkakaroon ng himala at sasabihin ng doktor na wala ng cancer ang anak ko, Papa Dudut. Mami, pwede po ba akong mag-request sa inyo? Tanong ni Cora. Nakahiga siya noon sa kama niya sa loob ng kwarto sa isang ospital. Payat na siya. Namumutlang mga labi at balat. Pero may sigla pa rin ang kanyang mga ngiti at mata. Ano yon? Ibibigay ko kahit ano pa yan. Basta para sa pinakamamahal kong anak. Tanong ko. Mami, alam ko pong mahirap. Pero sana po kapag nawala na ako ay wag po kayong masyadong iiyak. Tugon pa ni Cora. Bakit mo ba sinasabi yan? Alam mo naman na hindi yan mangyayari, hindi ba? Gagaling ka, Cora. Mabait kang bata at malakas. Kaya mawawala rin ang sakit mo. Yon ang isipin mo, okay? Wika ko. Gumaling man po ako o hindi, gusto ko po na palagi kayong nakangiti. Pwede niyo po bang gawin yon para sa akin? Pakiusap niya. Siyempre naman, gagawin ko yon para sa'yo. Sa oras na ngumiti, yung mga labi ko, ibig sabihin noon na ikaw ang nasa isipan ko, anak. Kaya magpalakas ka palalo, ha? Para palaging nakangiti si Mami. Cora, 2 buwan na lang at birthday na natin. Magse-celebrate pa tayo, hindi ba? Tayong 3 ng daddy mo sa bahay natin. At promise, gagawin naming pinakamasayang birthday celebration natin. Tugon ko. Okay lang naman po kahit na hindi tayo mag-celebrate. Ang mahalaga lang naman po sa akin ay yung magkakasama tayo ni Daddy. Mommy, sorry po kung nagagalit ako sa inyo ni Daddy kapag nag-aaway kayo, ha. Sorry po kung naging pasaway akong anak sa inyo. Naiiyak na, sabi ng anak ko. Dahilan yon para maiyak na rin ako. Hindi mo kailangang mag-sorry kasi naging napakabait mong anak sa amin ng daddy mo. Ang sabi ko naman sa kanya. Kayo rin po ni Daddy, naging napakabait niyo po sa akin. Kaya paulit-ulit po akong nagpapasalamat na kayong ibinigay sa akin ni Lord. Mommy, gusto ko na po ulit matulog. Ang wika pa ni Cora. Inayos ko na siya ng higa bago ako lumabas ng kwarto. Hindi ko na kasi mapigilan ang mga luha ko. At doon ay tuloy na akong naiyak. Marilu, bakit ka umiiyak? Tanong ni Benji. Nang makita niya ako, si Cora kasi parang nagpapaalam na siya sa akin kanina. Tugon ko habang nagpupunas ng luha. Malakas pa ang anak natin. Alam ko na, makakasama pa natin siya ng mas matagal. Pagpapalakas ni Benji ng loob ko. Benji, hindi ko kayang mawala ang anak natin. Hindi ko kayang mawala si Cora sa akin. Hindi ko kaya, tuluyang ko nang pag-iyak sa kanya. Magpakatatag ka lang, Marilu. Kailangan nating kayanin to.
Lalo na ngayon, hindi tayo pwedeng makita ni Cora na pinanghihinaan ng loob. Kailangan niya tayong dalawa ngayon. Kaya please, alam ko na mahirap pero kailangan nating pakatatag ang loob natin para kay Cora. Wika pa ni Benji Papadudut. Pakiramdam ko noon ay parang pinarurusahan kami ni Benji ng puong may kapal. Dahil pareho kaming hindi naging mabuting asawa sa isa't isa. Hindi namin natupad ang pangakong binitawan namin sa harap ng altar at hindi namin nagampanan ng maayos ang tungkulin namin bilang isang magulang kay Cora. Kaya bilang kaparusahan ay itinakda niya na kunin ng maaga ang anak namin. Alam ko na mali ang bagay na tumatakbo noon sa isipan ko. Pero hindi ko yon mapigilan talaga. Naisip ko rin noon, Papadudut, bakit naman kailangan na si Cora pa ang makaranas ng ganoong klase ng sakit? Bakit kailangan na siya ang magkaroon ng malubhang karamdaman? Bakit hindi na lamang ako? Kasi handa naman akong akuin ang lahat. Huwag lamang masaktan ang anak namin ni Benji. Mas mababawasan siguro ang kirot na nararamdaman ko noon. Kung sakaling hindi ko nakikitang naghihirap ang anak ko, kaya lang ay hindi sa akin binigay ang sakit na yon. Hindi ako yung tinaningan ng doktor na mawawala na sa mundong ito. Kung kaya ko lamang akuin ang sakit na kanyang nararamdaman ay nagawa ko na. Bilang isang magulang, yon ang kahilingan na gusto kong mangyari. Na ako na lamang ang mahirapan noong mga panahong yon, Papadudut. Alam ko na maraming mga nakikinig ngayon ang nakaka-relate sa sinasabi ko. Bilang isang magulang ay nanaisin mo na sa iyo na lamang mapunta ang sakit at paghihirap. Huwag lamang maranasan ng iyong anak hanggang sa dumating nga ang araw na kinakatakutan ko. Ang pagpanaw ni Cora. Isang buwan bago ang susunod naming birthday. Sobrang sakit noon. Kasi umasa pa ako na muli kaming magkakasama sa araw ng birthday namin. Nangako ako sa kanya na isang napakasayang birthday celebration ang mangyayari. Magluluto ako ng paborito niyang pagkain. Bibigyan ko siya ng maraming regalo at hihipan namin ng sabay ang kandila sa paborito niyang birthday cake. Isang pangako yon na tinupad ko pa rin. Kahit ako na lang ang mag-isa sa bahay. Pero hindi ko inaasahan na darating noon si Benji sa bahay na may dalang pagkain. Ayoko na sana siyang papasukin. Pero nakiusap siya na mag-celebrate kami ng magkakasama ng birthday ng anak namin. Anong ginagawa mo? Hindi mo na kailangang gawin yan, Benji. Wika ko. Nang makita kong sinisindihan ni Benji ang kandila na nasa cake. Hindi kumpleto ang birthday celebration na to kung hindi natin sabay nahihipan ang kandilang to na nandito sa ibabaw ng cake. Tugon niya. Pero wala na nga si Cora. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Wala nang dahilan para sindihan mo pa ang kandilang yan. Dahil wala na rin ang anak ko para hipan yan. Benji, anak natin si Cora. Pareho nating anak si Cora. Kaya pareho tayong nawalan dito. Huwag mo naman sanang solohin ang sakit. Ako naman kasi talaga yung may kasalanan. Dapat nung una pa lang ay napansin ko na kaagad yung pagiging matamlay niya. Napansin ko na kaagad na nagiging sakitin na siya. Na akala ko'y normal lang para sa edad niya. Dapat nakita ko kaagad yung mga pasa sa katawan niya
Dapat hindi ko siya pinabayaan. At kung ginawa ko lang ang tungkulin ko bilang nanay niya, siguro hindi siya nawala sa atin. Kaya kasalanan ko to, Benji. Kasalanan ko kung bakit nawala ang anak natin. Paninisi ko sa sarili ko. May kasalanan din ako kasi nawala na ako ng oras para sa inyong dalawa. Alam ko naman, Marilu, na ako talaga ang punot dulo kung bakit tayo naghiwalay. Dahil hinayaan ko na lamang ang trabaho ko ang pamilya natin. Nagpalamon ako sa karir at pera ko. Pero kahit na ano pa mang pagsusumikap ang gawin ko sa trabaho, hindi rin noon maibibigay ang totoong kaligayahan ko. Kasi hindi na iligtas ng perang pinagpaguran ko ang buhay ng anak natin. Naluluhan ang sabi pa ni Benji. Natahimik na ako noon habang pinagmamasdan siya. Kita ko sa mukha niya ang paghihirap niya. Lalo na ang pagsisising nararamdaman niya. Hindi ko lang pinapakita, pero palagi kong sinisisi ang sarili ko. Tama ka naman, napakagago ko. Kasi wala nang ibang naging importante sa akin kung hindi ang trabaho ko. Marilu, I'm sorry. Sorry kung hindi ko nagampanan ang papel ko sa pamilya na ito. Sorry kung napabayaan ko kayo ng anak natin. Pero please, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hindi pa naman huli ang lahat, hindi ba? Hindi pa huli para muli nating maayos ang lahat ng gusot natin. At alam ko, yun din ang gusto ni Cora na mangyari. Ang magkaayos tayo at ang pamilya na ito. Dagdag pa ni Benji. Hindi ko alam. Ewan ko sa'yo. Masyado pang magulo ang lahat para sa akin. Sa totoo lang ay hindi ko kasi alam kung paano mag-uumpisa ulit. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin na wala na si Cora sa buhay ko. Benji, alam mo naman na sa kanya umiikot ang mundo ko. At ngayon, nawala na siya. Hindi ko na alam kung paano magsisimula ulit. Hindi ko alam kung paano bibigyan ng dahilan ang sarili ko para magpatuloy sa buhay na ito. Basta ang alam ko lang ay sobrang sakit. Sobrang sakit dito. Ang sakit-sakit. Kasi kahit kailan ay hindi ko na makikita at mayayakap pa ang anak natin. Tugon ko. Kasunod ang muling pagluha ng mga mata ko, Papa Dudut. Hindi ko talaga alam kung paano muling magsisimula nang hindi nakasama ang anak kong si Cora. Sa lumipas na halos 12 taon, sa kanya ko na pinaikot ang mundo ko. Mula sa paggising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Kaya hirap ako na patakbuhin ang oras ko nang wala na siya sa buhay ko at sa bahay. Halos hindi ko na rin natututukan pa ang online business ko. Madalas ding nasa bahay ang mga magulang ko. Pero tinataboy ko lamang sila at sinasabi ko na kaya ko ang sarili ko. Sila ang tumutulong sa akin noon para sa mga bayarin ko na napabayaan ko na. Pinayuhan din nila ako na mas mabuti raw o kung ibenta ko na lamang ang bahay na tinitirhan ko para mabilis akong makapag-move on. Bagay na hindi ko sinang-ayunan dahil nasa bahay na yon ang ilan sa mga pinakamagagandang alaala naming magkasama ng anak ko. Gabi-gabi at araw-araw akong umiiyak sa iba't ibang sulok ng bahay namin, Papa Dudut. Nandoon ako palagi sa kwarto ni Cora at madalas na tinititigan ang mga gamit niya, pati na ang mga drawings niya. Minsan din ay niyayakap ko ang mga damit niya.
o kaya naman ang una niya sa kama. At kapag naaamoy ko siya o kaya ay umiihip ang malamig na hangin, nararamdaman ko na parang nandoon lamang siya at nakayakap sa akin. Hirap na hirap talaga akong magsimula ulit, Papa Dudut. Hirap akong makita ang bukas nang hindi ko siya kasama. Ang anak kong si Cora, tumakbo ang oras ko at umikot ang mundo ko. Paano pa ako magpapatuloy kung pakiramdam ko ay nag-iisa na lamang ako? 1 linggo ang lumipas nang sinimulan akong dalaw-dalawin sa bahay ni Benji, Papa Dudut. Noong una, tinataboy ko pa siya at sinasabi ko sa kanya na hindi ko siya kailangan sa buhay ko. Wala akong ibang kailangan sa buhay ko kung hindi ang anak ko lamang. Umalis din siya sa bahay pero muling bumabalik. Paulit-ulit ko siyang tinataboy pero hindi niya ako sinukuan. Sinabi niya na palagi lamang siyang nandyan para sa akin. Sila na mga taong nagmamahal sa akin. Sinabi niya rin na kailangan kong magpakatatag. Hindi lamang para sa sarili ko, kundi para na rin kay Cora. Sigurado raw siya na nalulungkot ang anak namin. Kasi nakikita niya akong patuloy na nahihirapan sa pagkawala niya. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na maiyak sa kanya. Tama naman kasi si Benji sa lahat ng sinabi niya. Mas lalo ko lamang pinapahirapan ang anak namin na si Cora kung patuloy akong magkukulong sa kalungkutan, Papa Dudut. Naiintindihan ko ang gustong sabihin ng aking asawa. Ngunit ang pasya ko sa ngayon ay ang manatiling mapag-isa. Nais ko munang alalahanin ang lahat ng alaala ko kasama ng yumao kong anak. At ayaw ko munang magpapasok ng ibang tao sa buhay ko. Hayaan nilang magdalamhati ako sa nararamdaman kong kalungkutan. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ba ang dapat kong maging desisyon sa buhay ko? Bibigyan ko ba ng isa pang pagkakataon ang asawa ko na maging kami? Sa panahon na nangungulila pa ako sa aking anak. Respectfully yours, Lorna.